Alright guys, once again, welcome back to Manila Hype Life. Ngayon kasama natin si Brother Francis. Yan. Kanya tong napakaganda at napaka-solid na EK3, no, na bigote. Bigote. Napakaganda. Gandang-ganda ako talaga kanina pati sa kulay. Talagang, ano to brother, nakuha mo ganito na? Nakuha ko na siya, ganyan na. Ganito na? Ganito na. Oh, okay. Talagang, hindi mo na pinakawalan. Ganda, no? Storya kasi Ganda. neto. Nag-iipon ako ng pambili ng Civic noon. Tapos mayroong isang page na nagpaparaffle ng Civic. Sabi ko, subukan ko nga lang, baka ako manalo ko. Pagka nanalo ko, yung inipon kong pera, yun na lang yung pang-aayos ko. Mo. Tapos yung bandang mga December before mag-Christmas, siguro mga 5 days or 7, mga 5 to 10 days before Christmas, nagpabola na. Maya, hindi ko kasi pinanood yung yung raffle. Sabi ko, ayoko muna panoorin, baka maudlot or something. Sabi ko gano'n. Tapos mamaya tumawag na sa akin yung nagpa-raffle. Sabi niya, sir, ikaw na yung nanalo. Nice! Sabi ko gano'n. Sabi ko gano'n, yun, nakuha ko na siya ng ganyan. So ito, napalalunan mo na to. Nalunan ko lang yun. Solid! Alam mo, iba-iba feeling ng nanalo sa raffle. Way back, nung time na nagra-raffle pa ako. Siyempre, ngayon na, we're Christians, hindi na kami masyado, hindi na ako, tinigil ko na yan. Pero before, nang nag-raffle ako, nanalo na ako, yun nga, yung Group M ko, yung mga, yung mga DFD, mga ganyan, yan. So, iba talaga yung feeling ng nanalo. Pero, iba feeling ng nanalo ka ng kotse. Kasi, diba? Isipin mo, tumaya ka lang ng ganitong cost. Yes. Napanalunan mo pa. Yeah. Tapos, 2 slot lang ang tinaya ko. So, parang... So, you're one of the blessed, no? One of the blessed. You know, blessed to have this. Kasi many people, ikaw, though may pera ka ng pambili talaga na target mo. Pero, you know, God still gave you your dream car, di ba? Your dream car. Kaya sabi ko nga, alam mo, sobrang nakakatawa na makarinig ng iba-ibang story ng mga iba-ibang owners, no? Kasi, alam mo, iba-iba talaga rin yung mga dinaanan nila. So, that makes the car more valuable because of the soul na dinudugtong natin. Kasi nga, may story yan sa mga buhay natin that we could, pass to generations until makukwento natin sa mga meets and everything kung anong dinaanan natin sa ano. Brother, tell me something about your build. Ano na mga nagawa mo dito after you won this car from raffle? Actually, nakuha ko ang dami ng problema. So, yung mga, suspension niya, sira na yung mga bushing niya. Tapos, nung pinaangat ko siya, may missing akong isang bushing din dito sa engine support. Missing? Dito sa kaliwa, sa baba. Puti, di bumagsak yung engine? Puti ka mo, hindi. Kinuha ko pa ito from Batangas, inuwi ko pa ng Fairview. So, wait, napanalo na mo, ganun yung condition? Ganun yung condition niya. So, ako naman, since second hand yung sasakyan, di ko alam yung storya, expected ko naman na meron siya magiging problema. Yes. So, yung kinuha ko siya, ang first thing na ginawa ko dito is gusto ko siya maging roadworthy. Para madala ko sa from point A to point B. Yeah. Safe ako na wala akong iniisip. So, inuna ko yung mga suspension niya, inuna ko yung mga clutch system niya, pinalitan ko yung mga primary, secondary. Tapos naka-wire tack to dati. Hindi ako fan ng wire tack. So, pinabalik ko lahat sa original. Naka-wire tack, pero pinabalik mo sa original. Pinabalik ko siya sa original kasi lalo baliktad baliktad kasi many people are dreaming to, alam mo, gusto magpa-wire tack ako. Isa ako sa mga gusto wire tack ko. Kasi wire tack, ito magastos lang. Yes. Maganda naman siya in terms of engine display. Kasi nga, lutang yung makina mo eh. Yes. Ang inayawan ko lang kasi sa kanya, yung pagkakagawa nung dating may-ari sa wire tack is... ang hirap ayusin. Nagpa-fluctuate yung kuryente ko. So may hindi magandang ginawa. May mali sa groundings. Most likely, ganun. Yeah, so kasi sabi ko, fluctuate yung kuryente. Sabi ko dun sa mekaniko ko, ibalik natin lahat sa original para hindi tayo magkaroon ng problema. So yun, nagpagawa ko ng panibagong harness, pinabalik ko na siya sa original lahat. So, tapos binila ba ng original harness na rin? Actually, ang original lang dyan yung mga sockets eh. Pero yung wire,
Yun na yung... Dati pa rin. Hindi, brand new naman pero hindi ko alam kung ano. Hindi mo na hindi mo na Oo, kasi sabi ko basta pagawa ko ng panibagong Isa yan harness. sa mga goals mo sa susunod na pa-double check, no? Ingat ka for oo. safety. Alright, so ngayon brother, anong mga goals, mga na dagdag mo na rin dito? Dito, so yan, yung ang nalagay ko na dyan, naka-coilover na siya. Naka-coilover na siya. oo, Okay, so tapos- pinalitan mo na ng coilovers. Ano siya dati? Ano lang siya, putol spring. Okay. Tapos pinalitan ko yung mags niya, naka-slipstream, naka-rota na slipstream yan dati. Slipstream. Yeah. Solid. Ngayon, ito na yung mags mo. Wed Sport? Wedge Sport Oh, na Wedge SA90 na 15s. 15s, no? 15s. Alright. Daily mo ba to? Daily runner mo ba to? Weekend warrior ko lang yan kasi syempre kailangan pagka pamasok sa office or sa trabaho kailangan reliable na kotse. Although reliable naman na siya. Pero, Reliable naman siya pero syempre 90s car so hindi natin alam kung ano pa yung susunod na magbe-breakdown. oo. Kasi hindi mo pa talaga siya Hindi nabibuild mo pa siya naayos. Although, feeling ko naman worthy na siya kasi natakbo ko na siya from Fairview to Tagaytay nang wala akong problema. Oo. Ay, actually, hindi Sana pala sumama ka Tagaytay, ng run namin. Batangas. Oo. Sana sumama ka ng run namin. Sayang. Next time, next outrun. Oh. So, So ngayon, under project car mo pa rin siya? project car pa rin siya. Project Oo, car pa rin. Ay, Kasi, hindi mo pa rin siya magamit. Kasi ako, alam mo yun sa akin, for 4 years na nasa akin, daily. Pinangkakarga ko, photography, run, everything, all in, hatid sundo ng mga bata. Talagang daily car, daily warrior ko talaga. although may tiwala naman ako kasi talagang Nabubuo mo na. ginouble check naman namin ng mekaniko ko. Sabi ko nga, gusto ko nga maging roadworthy yung sasakyan para hindi ako kabahan lagi. Mm-hmm. So yun naman yung pinilit namin gawin dyan. Anong niload mo dito na coilovers ngayon? Anong coilovers ang ginamit? BC na naka-busy 1210. to. 1210. 1210. Okay. Pareho tayo. Ako 1210 din. Alam ko 1210 na yellow. Kasi yata si BC short throw, ang sabi sa akin, si yellow kasi long throw. So, pag daily, mas maano si Mas maano yellow. Pero daw, ang maganda talaga kay BC talaga is for truck talaga Truck to use For siya. truck. Ako gusto ko lang talaga daily rin So, pero ito, weekend warrior mo lang talaga siya. So, pinalitan mo na ng Wedge Sport, tapos yan na lang, yung mags pa lang ang kinakabit mo sa kanya. Ang unang mags niyan, yun nga, yung slipstream, hindi ko nagustuhan. Nagrota ako na copy na RPF 01. RBF. Tapos sabi ko, parang Bitin. bitin, nakukulangan Okay, ako. Sabi ko, bitin pa rin. try ko naman mag-Japan na mags na original. So, makahanap naman ako ng SA90. Hindi naman Oo. Pogi, no? Ayan, isa sa mga may kita natin mga build, ng mga nakakasama natin dito sa Paddock 451st. You can see, this is an bigote, Bigote, pero tingnan mo, di ba? Wala, hindi naghahabol ng kung ano-ano. Oo. You build on your own perspective. Kung anong gusto mo, enjoy Ano yung maganda sa paningin mo. Yun na, yan isa sa nakakatawa, Hindi yan based dahil sa gusto ng ibang tao or dahil yun yung uso, Ayan, napaka-pogi nitong EK3 na bigote. Solid, di ba? Solid. Pipe. How about the pipe? Pina-full exhaust ko yan. Shout out kay JD Muffler. JD Muffler. Alright, JD Pina-full Muffler. exhaust ko sa kanya yan. Naka 421 yan na headers, tapos straight pipe. Tapos sa kanya ko din nakuha yung RSR. Sa kanya ka na ko nagpa-full exhaust. Sa kanya na ka nagpa-full exhaust. sa kanya na Tapos, ako muffler. Muffler na RSR, sa kanya ko din nakuha. Okay. So, these are used. Used yung muffler. Yeah. So, see, hindi yan. Guys, the reason why we're asking if it's used or not, for you guys to understand that it's okay to buy used parts, di ba? Used parts, buuin mo dahan-dahan. Huwag mong sabayan yung mga hype na kailangan bago. Kasi tadaw, Tsaka ano naman hindi necessary. maganda naman sa atin kapag ka nagbenta ng used parts. Sariwa naman yung nakuha siya. nakuha mo so, siya. okay lang sa akin kasi hindi naman ako ganun kaarte. Tsaka hindi masyado nagagamit naman. For enjoyment lang talaga, What are your goals pa for this car? Eto, gusto ko pa siyang palakasin ng kaunti. Naka PO6 box naman to. Pero yung head niya kasi P2J pa lang. Okay. So nakabili na ako ng PO8. Ang next na lang na inano ko, iniipon ko is para isahan na lang. Siguro pa-overhaul ka na rin kasi nandun na naman lahat So para isang bagsakan na lang. Gawaan na lang. Nice. This is so Kaya tinago ko na lang muna yung... Alam mo, ganda-ganda ako nung nakita ko kanina. Ang pogi naman ng kulay nito.
Ay, beige, no? Beige. Ang ganda. Buti nakuha mo repainted na. At least medyo unique na yung Kulay niya. niya. Kaya gustong-gusto mo rin na rin siya nung nakuha mo na rin talaga. No? Para sa'yo na rin talaga to. No? Ano pang dinagdag mo outside? Chin? Dati na yan? Yan, dinagdag ko yung tactical chin. Alright. Naglagay na rin ako ng Wing. access wing yata. Oo, access wing. Oo. Yeah, nasa likod. Ito yung access wing niya. Yan. Alright. Tapos, yun na. Tactical chin. Yung grill, One-liner. ikaw na naglagay niyan. Ako na. Ikaw na. Kasi Alright. yung dati yung stock na grill. Pogi, no? I mean, hindi ako masyado fan ni one-liner eh. Kasi, pero nagagandahan ako sa kanya kapag nakikita ko. Alam mo, na-appreciate ko siya. Kasi, tingnan mo, bagay na bagay sa Bigote. I mean, ang ganda ng one-liner ni Bigote, no? Ang ganda. Iba Though sa yun. SIR, maganda rin naman to. One-liner Yan, to. one-liner din yan. One-liner, one-liner to. Ayan, kay Mark. Kay Mark to eh. Oh. Tapos, yan. Ay, hindi, kay ano Ito pala din, to? one-liner Kay, yung sa isang SIR. kasama natin, one-liner din. Ito rin kay Brother Lear, one-liner din. Pero, ano mo, nagaganda naman ako sa one-liner talaga. Pero ako lang, hindi lang talaga ako fan sa Fan kanya. ng one-liner. Mahilig kasi talaga ako sa mga mesh eh. Mesh. Yung mga mesh grill na. Actually, saya body, maganda siyang tignan, yung mesh. Pero kasi sa Bigote, wala pa ako nakikitang... I mean, may nakita ko pero hindi ako Hindi, naganda. kasi dati before, ang unang kotse ko is 1997 na Bigote. That was way back, around 2005. Around 2004, 2005. Tapos, yung sa akin dati, naka-mesh talaga. May nabibili kasi dati buo eh. Okay. Pero parang honeycomb, parang beehive yung itsura nung mesh nung time na yun. Pero yun yung nabili ko dati talaga na na naka-bigote pa ako. Isa to sa mga gusto kong kotse. Alam mo, SIR, bigote, tsaka yung hatch na bigote. Ganda. Gustong-gusto kasi ang ganda ng ginawa mo kasi you keep it real. I mean, kung ano yung nandyan, yun na yun. Yun na Ginawa yan. mo na yan, di ba? Sobrang solid, sobrang solid. Tapos alam mo, enjoyment lang, just keeping things, intact, real, usable, and reliable. Reliable. Kaya talagang binubuo mo, no? Ang ganda, no? Ang ganda. Bumagay din yung one-liner dito sa kulay niya. Oo. No? Nung pinalitan ko nga siya, sabi ko, pogi pala. Pogi nga. Oh, ayan guys. So, sleeping yun. Yung one-liner, so medyo madilim kasi gabi na tayo dito. So, makikita nyo one-liner lang talaga yung grills, no? Sobrang ganda. Then, the headlights are still the same from the original. Yan Yung pa rin. headlight niya is, sad to say, depo. Okay lang. I mean, there's nothing wrong with Depo. Diba? Walang Wala naman. baga. Ang ayaw ko lang sa kanya siguro is yung bato ng ilaw. Alam mo, if you're using a replica, copy, or sabi nga nilang China or Taiwan, or replacement parts, what we call it, replacement parts. I mean, kasi we don't really, alam mo yun, we try to eliminate the idea of, dahil China Depo, dahil China, peke na. Alam mo yun, I mean, yes, they are copies, they're some part of copies, but, one step at a time. At least just enjoy it first, di ba? Yeah. Sooner or later, ako, matagal na rin ako bago ako nagpalit ng Stanley. Di ba? Pero, alam mo yun, enjoy nyo muna. Or Di ba? parang You based on gradual your naman budget. yung, Yes, gradual ano. improvement. Yun nga yung masarap dun eh. That's why it's called project car. Kasi nga, you're gonna do it gradually until you finish kung ano talagang Yung pinaka-goal goal mo mo. dito sa kotse. Brother, anong enjoyment ang inabot mo o mga na-feel mo dito sa bigote mo? Ayun, pag dinadrive ko siya, Bigote mo. lalo na pag stress ka from work. Kasi Yeah. sabi ko nga, pag weekend warrior ko to eh. So, every weekend, dinadrive ko siya para at least Magamit. magamit. Tsaka, mawala yung stress ko sa buhay. So ito na yung relaxation mo. Relaxation siya, Ito na yung kumbaga. bonding mo sa isa't isa, di ba? O kaya pagka, tititigan mo lang siya, masaya ka, ganyan. Kasi may Sobrang project solid. car ka. Tsaka dahan-dahan na-achieve mo, parang, ganda, di ba? Okay, next time, di ba? Next ulit. Do you have kids? Yeah, I have Alright, one yes, daughter and one son. O yan. So, tingnan nyo, ganyan ka family-oriented. Even yung mga hindi naka-paddock 4x4 na kasama natin, family-oriented. Because we welcome everyone talaga. Next time, bring your kids and your wife, brother. So that they can enjoy as well, no? So, ngayon, brother, anong mga challenges pa na inabot mo dito? Pinaka-worst challenges na inabot mo? Dito, pyesa. Pyesa, bakit? Pyesa, kasi
Mahal? Or is it the price or is it hard to find? Hard to find. Tapos, kapag minahanap ka, hindi mo Overpriced. mabudgetan kasi may Overpriced. pamilya ka. So, Hindi, normal. One So, step at a time, one brother. step at a time yan. Marami naman tayong mga So, yun naman kaibigan yung- dyan eh. Si Brother Dalpo, nandyan naman niya. Nandyan We're naman willing siya. to help. Carlo Capuno of Downshift Auto sa Downshift naman dito sa Marikina. These are our good friends who are willing to help the community as well. So, if ever naman may magagawa sila, nandito sila para sa atin, no? So, parte. When you have a family, Part of your life ako na rin eh, kahit ako sa kotse ko, sometimes, it's hard. It's hard pyesa, hirap bumili ng pyesa, but sometimes, dahan-dahanin mo ipunin na lang, tsaga muna, then pag nakaipon, maintenance lang naman eh, maintenance. So pag Maintenance. naayos na maintenance mo na yan, ang maganda sa Honda, matagal na bago masira ulit. Masira. Oh, yun ang True. isa sa kinaganda. Basta tama yung mabili mo. Huwag ingat din sa mga scam na nagpapatawid ng Ng, mga sirang fake pyesa. items. Oh, guys, kung kayo your seller, please make sure that what you sell is still usable, 'di ba? Let's contribute properly naman sa community natin. At the same time, we're not scamming people, and at the same time, isa na rin kayo sa mga part ng mga experiences nila, 'di ba? So, kung kanwari nag-enjoy sila sa kotse nila at isa kayo sa mga nakakontribute nun, isa na kayo parte sa buhay nila at sa mga stories nila. Kaya let's give our car fellow enthusiasts, a good service, and at least, na maayos na pagbebenta, no? So that hindi sila matrauma. Kasi, di ba, Tama. like us, we have family, di ba? You have family, di ba? Sometimes, hindi natin madala sa kotse because we have to balance our finances with everything, di ba? So, alam mo, enjoy, guys. Keep it real. Diba? Keep it real. So, anong pinaka-worst na inabot mo? Wala pa? Wala pa naman yung talagang nasusira. Wala pa kasi inagapan ko eh. Oh. Ang dami ko kasing, hindi lang naman kasi ito yung naging project car ko eh. So, actually nag-start ako sa Lancer na 4-door. Lancer na bigote? Pizza. Ay, sorry, bigote. So, pizza. Pizza na Pizza 2001 model. Itlog yung isa, di ba? Itlog yung Okay. isa. Yeah. Tapos, nagkaroon ako ng Mirage G4, ng Hyundai Getz, tapos nagkaroon ako ng Lancer GSR. So yung marami ka na talaga sinubukan. Marami na akong naging kotse. So, yung mga experience ko sa dating kotse ko, in-apply ko dito. Kung ano yung, parang like for example, siraan na ako ng primary clutch, lumusot yung clutch ko. Ayoko na mangyari ulit. Gusto ko, the next time na bibili ako ng sasakyan, papalitan ko na lahat yan para... So, marami ka ng learnings, no? Na talaga yun. Tsaka guys, kung meron talaga, kung ano naman yung mga na-experiences nyo, kung wala pa kayong alam, katulad ng mga, si Brother, they have, Brother Francis, may mga experiences. Kung wala kayong experiences, don't hesitate to ask. Huwag kayo mahiya. Kasi, yung pagtatanong minsan, yung may sasabi nga si Brother Richard dito, ito garage, do it once, do it right. Di ba? Do it once, do it right. Di ba? Tsaka yun nga, sabi ko nga, correct practice makes you perfect. Hindi practice makes you perfect. So, yung mga sitwasyon na to, ito, isang example kay Brother na, alam mo yun, learn from it. Di ba? Learn from your past experiences. If not, wag magmahiya magtanong. So far wala pa. Ilang years na sa ito? Kaka 1 year sa akin nung... Ay, hindi. 2 years na pala. Magto 2 years. 2 years na. Medyo kasi lumilo na rin yung mga raffles ngayon. Oo, may tagal na kasi kaya Tagal hindi na. ko na... So, pero magto 2 years old na siya sa'yo, no? And it's, di ba, solid, oh. Ang ganda. Sobrang ganda. Oo. Tuwang-tuwa ako sa mga, sa mga bigote na, alam mo yun, ganyan. Ako lang, may personal preference. No offense sa iba. Pero ako, may personal preference ko talaga is yan. Nandyan pa rin yung bigote. Nandyan yung mga rubber na to, no? Yung mga to. Kasi talagang, Actually, yun eh. Siya yun eh. Oo. Alam mo yun, that's make it special. Yun yung nagiging nagpapaspecial sa kanya. Is yung talagang character Yung niya. mold- Yung moldings niya. Di ba? Kaya actually sa Honda kasi, sa Civic, simula nung bata ako, ang gusto ko talaga nun, bigote. Ewan ko kung ano, pero nagagandahan kasi ako dun sa... Maganda talaga. Ako nagagandahan ako sa kanya. Alam mo, gusto ko dito is color white. I really want a white bigote. Tapos yung high spoiler na sa likod, di ba? Yung gano'n, no? Tapos naka-ferry yung Naka-ferry na mags. mags. Nako, napaka-pogi. Napaka-pogi. One day, soon. When everything goes well,
I might get one on my own, for my own, no? I think for my kids, no? So, yan yung mga pangarap ko sa kanila, to start them young. So, ayun, no? So, guys, once again, this is our brother Francis, no? Ito yung bigote niya, no? 1997? 96 sa ORCR. 96 na na bigote, no. Pogi, brother. I'm looking forward to see this yung build mo sa susunod, Sa susunod no. So na, no? titignan ulit natin tong build, babalikan natin yung build ni Brother Francis sa susunod. So this is the project car niya. So anong mga goals mo pa na balak mong dagdag sa kanya ngayon? Apart from yung papalitan ko yung head niya. Oo. Pag nagsawa na ako sa pintura na, ba? gusto ko siyang gawin yung OEM blue ng bigote noon. Oh, yeah. Yun yung akin. Ayun, yun yung gustong-gusto kong Yun yung kulay akin na yun. dati, 97. Pero na that time, nakuha ko yung akin Matic. So, I did not enjoy it so well. Ang hirap pigain Iba ng kasi Matic. yung Ang ng bagal manual ang bagal ng pick up ng Matic. Pero yun, sobrang so babalik mo siya sa blue. Ang ganda, pero ang ganda, ang ganda niya. Actually, Sobrang unique ng character niya plus the bigote. Ang ganda. yung original na color nito, alam ko silver kasi ayan, no? Oo nga, oo nga. Pumutok na yung niya. Pero okay lang, okay lang. Yung mga yan, titawag natin mga battle scars Battle yan. scars na yan, Ako no? meron din ako kasi 99 pa yung pintura ko. 99, 2000 pa yung mga pintura ko. Kaya yun. Alright guys, once again, we got our brother Francis. And this is his bigote. 1996 Honda Civic bigote. EK. No? Brother, thank you for giving me this time, no, to vlog this, to at least encourage everyone, no? Keep it slow, enjoy your build, di ba, one step at a time, kasi baka akala nila, so this is to showcase everyone na hindi lang modified o di lang talagang kargado ang binibuild natin dito. We're also tinitingnan din natin yung mga story rin ng mga tao at the same time, when they're starting, But we're looking forward to your plans and to your goals, brother. Once again, thank you again, guys. Once again, thank you for watching Manila Hype Life. Don't forget to subscribe.